The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus answered the Jews, "My Father is at work until now, so I am at work." For this reason they tried all the more to kill him, because he not only broke the Sabbath, but he also called God his own Father, making himself equal to God. Jesus answered and said to them, "Amen, amen, I say to you, the Son cannot do anything on his own, but only what he sees the Father doing. For what he does, the Son will do also. For the Father loves the Son, and shows him everything that he does, and will show him greater works than this, so that you may be amazed. For just as the Father raises the dead and gives life, so also does the Son give life to whomever he wishes. Nor does the Father judge anyone, but he has given all judgment to the Son, so that all may honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Amen, amen, I say to you, whoever hears my word and believes in the one who sent me has eternal life, and will not come to condemnation, but has passed from death to life. Amen, amen, I say to you, the hour is coming, and is now here, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For just as the Father has life in himself, so also he gave to the Son the possession of life in himself, and he gave him power to exercise judgment, because he is the Son of Man. Do not be amazed at this, because the hour is coming in which all who are in the tombs will hear the voice and will come out, those who have done good deeds to the resurrection of life, but those who have done wicked deeds to the resurrection of condemnation. I cannot do anything on my own. I judge as I hear, and my judgment is just, because I do not seek my own will, but the will of the one who sent me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Pag malinaw sa atin ang ating misyon dito sa mundo, naging malinaw din ang direksyon ng ating buhay. Clear sense of mission will give us a clear sense of direction. Para kay Jesus, malinaw ang kanyang misyon. At ang kanyang misyon ay ang pagtupad sa kalooban ng Ama. I did not come to do my own will, but to do the will of the one who sent me. At itong direksyon ng buong buhay ni Jesus, ang pagtupad sa kalooban ng kanyang Ama. Sa dasal na Our Father, sabi niya, "Thy will be done." Sa Hardin sa Getsemani, bago ang kanyang pasyon, sabi niya, "Not my will, but your will be done." At tulad din ni Maria, malinaw ang kanyang misyon, kaya nagkaroon ng direksyon ng buhay niya. Sinabi niyang, "Magganap nawa sa akin ayon sa kalooban ng Diyos." A clear sense of mission will give us a clear sense of direction. Tayo kuminsan nagtatanong, ano bang mission ko sa buhay? At kasunod nun ano bang direksyon ng buhay ko? Saan ba ko patutungo? Kuminsan naranasan natin to, halos tayo matatanda na ha. Pagka tayo nag-iisa na lang, tahimik, walang tao sa bahay, patay ng ilaw, nakahiga tayo. Kaya kuminsan may naramdaman tayo, nakahiga tayo sa higaan natin, nagnilay-nilay. Sabi na, ano bang direksyon ng buhay ko? Talaga bang masaya ako? Narating ko ba yung gusto kong marating? Nagawa ko ba yung dapat kong gawin? Ano bang direksyon ng buhay ko? At pag magbalik tanaw tayo, makita natin na may direksyon naman yung buhay natin eh. Nakatapos na tayo sa ating pag-aaral, nakapagtrabaho tayo, nakatulong tayo sa ating magulang,
At maaaring kapag asawa kayo, karoon ng mga anak, napag-aral nyo sila, napatapos nyo sila, may trabaho na rin sila, may kanya-kanya ng buhay. Sabihin mo may direksyon naman yung buhay ko eh. Pero kung minsan may mga surpresang biglang, kala mo, masaya ka na, kala mo tapos ng lahat. Kala mo kampante ka na, tapos biglang may mga surpresa ang Diyos. Yung bilang may gulo, may problema sa pamilya, may nagkasakit. Kaya sabihin mo, may mission pa pala ako. Dapat pa akong gagawin, may alagaan pa ako. O kuminsan, may nangyari yan sa'yo, sa atin, no? Na nagkasakit pero gumaling. Naksidente ka, muntik-muntikan ka na may nakaligtas ka. Kaya sinasabi, may mission pa ako. At anong mission na yon? Hindi pa malinaw sa atin. Pero ang mahalaga, ang mission natin ay ang pagtupad lang kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Parang sorpresa yan Maging bukas ka lang sa kalooban ng Diyos. Hindi mo alam kung anong susunod. Di ba naranasan natin yan? May malaking problema. Kaya bibigay na tayo. Pero nakayanan natin, nalampasan natin. Sabihin natin, salamat. Pero may bago namang problemang darating. Wala kang katapusan Ibig sabihin yan, yung ating misyon, yung patuloy ka lang maging bukas sa mga sorpresa ng Diyos sa'yo na hindi mo inasahan. Eto wag na wag mong pangunahan ng Diyos. Kasi kuminsan, sabi natin, etong gusto ko etong plano ko Hindi. Wag na wag mong pangunahan ng Diyos. Wag mong hilain ng Diyos kung saan mo gusto. Ngunit iunat mong iyong kamay at pahintulutan mong akayin ka ng Diyos kung saan niya gusto. Yan ang ating misyon. At yan nagbibigay ng direksyon sa ating buhay. Muli ang kulit. Father, anong misyon ko? Father, anong direksyon ng buhay ko? Ang misyon natin ay ang maging bukas sa kalooban ng Diyos at sumunod sa kalooban ng Diyos. Anong direksyon ng buhay ko? Kung saan ka dadalhin ng Diyos, sumunod ka. Yan ang ating misyon. Yan ang ating direksyon. Kung ano ang kalooban ng Diyos, sumunod ka. Kung saan ka dadalhin ng Diyos, sumunod ka. Ng buong pagtitiwala, ng buong pagpakumbaba, at ng buong pagmamahal. Kahit hindi mo alam kung ano, ipairal ang iyong pananampalataya. May Diyos sa mundo at alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Ito ang ating misyon. Ito ang ating direksyon.